Nakita ng forensic expert ang isang uod na koken sa lalamunan ng namatay. Matapos ang pagsusuri sa uod, tiniyak ng eksperto na ito ay isang uri na tanging sa Asia lang matatagpuan. Isang uri ng kabute na tinatawag na demonyong mukha. Sa North America, medyo kakaiba ang pagkakatuklas nito. May mga tao na labis na inaalagaan ito. Samantala, sa isang greenhouse sa isang sulok, may isang serial killer na maingat na inaalagaan ang mga ito. At nasa kabilang ding silid ang kanyang studio kung saan siya nagpapatay ng mga biktima. Sa sulok ng madilim niyang kwarto, nakatago ang isang malalim na hukay na puno ng kawalan ng pag-asa. May bagong biktima na naghihintay na mapatayin. Ang batang babae sa hukay ay si Catherine, anak ng lokal na konsehal. Noong gabing iyon, napansin niya na may isang lalaking may sugat sa kamay na hirap na nagdadala ng sofa. Sa mabuting hangarin, nilapitan niya ito upang tulungan. At dahil sa maliit na kabutihang ito, nahulog siya sa bitag. Hiniling ng lalaki na sumakay siya sa sasakyan at itinulak ang sofa papasok. Ganito na lang ang pagsakay ni Catherine sa bangka ng mga kriminal. Matalino ang kanyang ina, isang mambabatas. Paulit-ulit na binabanggit ang pangalan ni Catherine sa telebisyon. At binibigyang diin ang kanyang kabaitan at pagiging maamo. Dahil kapag tiningnan ng mamamatay tao si Catherine bilang isang tao, kapag hindi isang bagay ang tinitingnan, nagiging mahirap ang pagpatay. Bawat beses bago siya umatake, pinapahid niya ng cream ang buong katawan ng kanyang biktima, upang maging pinakamainam ang kalagayan ng balat. Walang pagpipilian si Catherine kundi sundin ito. Tinatawag niya ang kanyang biktima na ito, ngunit marahil dahil sa impluensya ng ina ni Catherine, tila may epekto ang pagmamakaawa ng helpless na batang babae. Gusto kong umuwi, pakiusap, hayaan niyo ako. Inilagay niya ang lotion sa basket. Gusto kong makita ang nanay ko, pakiusap, hayaan niyo ako. Gusto kong muling makita ang nanay ko, gusto ko. Ang nanginginig niyang labi ay nagsasabi ng totoo. Nagsimula nang magwala ang serial killer. Nang makita ni Catherine ang nangyayari, maingat niyang ibinalik ang krema sa basket, kasabay ng ilaw na bumaba sa pader. Unti-unting lumalabas ang mga bakas ng mga naunang biktima. Isang nahulog na kuko ang kitang-kita. Si Catherine ay napapuno ng takot at sumisigaw. Ito ang kanyang kinagigiliwan. Sa kabilang bahagi, ang opisina ng interbensyon. Isang intern ay tahimik na nagbabago ang kapalaran. Tinawag siya ng responsable na si Crawford sa opisina. Nakatampok sa wall ang serye ng mga krimen na may kaugnayan sa mga patay. Ang misteryosong salarin ay tinatawag na Water Buffalo Bill, at siya ang magiging susi sa paglutas ng kaso. Dumating si Crawford ng medyo huli. Ang layunin niya ay simple. Nais niyang mapalapit si Stella, sa isang serial killer na nakulong na 8 taon, na tinatawag na maniac na kumakain ng tao, si Hannibal Lecter. Si Hannibal ay isang dalubhasang psychiatrist. Nais ni Crawford na makuha ang susi sa kaso ni Buffalo Bill, sa pamamagitan niya. Maraming beses na siyang nagtangkang makuha ito ngunit, wala siyang nakuhang kapaki-pakinabang na impormasyon. Ngayon, nagpa siya siyang subukan ng ibang paraan. Pagkatapos, nakatanggap si Starling ng impormasyon tungkol kay Hannibal, kasama ang mga dokumento mula sa FBI. Pinili ni Crawford si Starling para gawin ang gawaing ito. Hindi lang dahil sa magaling siyang mag-aral, mataas din ang emosyonal niyang intelihensya. Sa ilalim ng pangangasiwa ng tagapangasiwa sa mental hospital, dinala sila sa pintuan ng kulungan ni Hannibal. Pinayuhan ng tagapangasiwa si Clarice na mag-ingat kay Hannibal. Baka magamit niya ang iba't ibang dahilan para makagawa ng pagkakataon. Kung hindi mag-iingat, baka maparehas siya sa nurse sa larawan. Kahit pa sinisip-sip niya ang dila niya, hindi bumaba sa 85 ang kanyang pulso. Nais niyang dalhin siya sa loob, pero ayaw niya, gusto niyang huminto na lang dito. Nagalit ito sa kanya. Kung sinabi mo ito sa opisina ko, sana hindi na ako nag-aksaya ng oras. Oo, pero namiss ko ang saya na makasama ka. Kaya si Stalin ay nag-iisa nang pumasok sa pinakamataas na kulungan. Sa dulo ng pasilyo ay may nakahandang upuan para sa mga gwardiya. Pero ang layo nitong 10 metro lang. Pero nakakaramdam ng hindi pagkakaintindihan. Amoy ko ang ilalim mo. Sa kabutihang palad, matatag ang mental na kalagayan ni Starling. Sa huling selda, ang nakikita niyang si Hannibal ay iba sa ibang bilanggo. Maayos, elegante, matikas siyang nakatayo at bumabati sa kanya. Magandang umaga. Magalang na pagpapakilala si Stalin. At malinaw niyang alam na ang magandang babae ay si Crawford. Humingi siya ng ID. Ibinunyag ng panandali ang aksyon ang pagkakakilanlan ni Stalin.
Sa harap ni Hannibal, nagpapakita siya ng taos-pusong kabaitan. Sinasabing nag-aaral lang siya. Para kay Hannibal, ang batang maganda at bata na intern. Kahit na kumpara sa mga akala nilang mataas ang tingin sa sarili, mas kaaya-aya sa paningin. Ngunit alam niya ang tunay na dahilan ng pagdating niya rito. Tinanong ni Hannibal ang bilanggo sa katabing selda kung ano ang sinabi niya sa kanya. Tapat na sumagot si Starlin. Sabi ni Hannibal, wala siyang ganoong kakayahan. Pagkatapos ay naamoy niya ang amoy mula sa labas ng selda sa pamamagitan ng butas ng bentilasyon. Nagsimula ang isang klasikong pagsusuri. Gumagamit ka ng Love Fun Moisturizing Cream. Minsan ay naglalagay ka ng pabango. Ngunit ngayon ay wala. Nang mabunyag si Starlin, inilipat niya ang usapan sa larawan ni Hannibal. Sinubukan niyang hanapin ang kahinaan. Sa matibay na pader ng kanyang isipan, pinuri niya si Starlin sa kanyang buong pagganap. Kasabay nito, kusang binanggit niya si Buffalo Bill at tinanong siya, alam mo ba kung bakit siya tinatawag na Water Buffalo Bill? Galing ito sa Kansas City, isang biro sa grupo ng mga kriminal. Sabi nila, mahilig siyang balatan ang balat ng kanyang mga biktima. Agent Starling, sa tingin mo, bakit niya balatan ang mga ito? Gamitin mo ang iyong talino para mapuko ako. Sa palagay ni Starling, ito ay isang koleksyon ng isang serial killer. Pero si Hannibal, bilang isang serial killer, sinabing wala siyang ganito. Ikaw ang kumain sa kanila. Medyo interesante, tapat at walang takot. Gusto ni Hannibal ang lalaking ito. Pagkatapos pinapasa ni Starling ang inihandang tanong. Sa selda gamit ang drawer sa tabi. Ngunit ang bagay na ito ay nagdulot ng kanyang pagkadismaya. Akala mo ba sa ganitong pangit na bagay, kaya mo akong suriin? Hindi. Naniniwala ako sa iyong kaalaman. Ambisyoso ka, di ba? Alam mo ba kung anong hitsura mo habang hawak mo ang mamahaling bag at nakapalda ng mura? Parang isang probinsyano. Isang malinis, abala, at medyo may panlasa na probinsyano. Kahit na lumaki kang walang problema sa pagkain at damit, pero isa ka lang namang mababang puti. Tama ba, Agent Starlin? Ginihil mo ang pagkakaroon ng accent. Matanggilan mo na yung tipikal na accent mula sa West Virginia. Ang tatay mo ba ay isang manero? Yung ilaw na yun ba ay nagdulot sa kanya ng amoy? Alam ko kung paano mabilis makipag-ugnayan yung mga batang lalaki sa'yo, sa likod ng sasakyan, nagkakalkal. Pero ang iniisip mo ay lumabas. Pumunta sa dulo ng mundo, hanggang sa nakarating ka sa Federal Bureau of Investigation. Para bang tiningnan ni Hannibal si Starling ng buong buo, ngunit hindi siya natakot. Sa halip ay umatake siya pabalik, ngunit hindi nito naapektuhan si Hannibal. Sa halip, naalala niya ang kanyang mga hilig. May isang taga-survey ng populasyon na gustong subukan ako. Kinain ko ang kanyang atay kasama ang munggo. Kasama pa ang masarap na red wine. Sa paningin niya, si Hannibal ay isang serial killer at manananggal. Ngunit sa mata ni Hannibal, siya ay isang naglalakihang pagkain lamang. Akala ko matatapos ang usapan ng walang tagumpay. Habang siya ay papalabas ng selda, ay inatake siya mula sa malayo ng bilanggo sa katabing selda. Dito tinawag siya pabalik ni Hannibal ng malakas. Sinabi niya na ayaw niya ng bastos na asal, at nangakong bibigyan siya ng magandang pagkakataon sa promosyon. Ngunit kailangan munang hanapin. Noong minsang pasyente ni Hannibal si Miss Murphy. Pagkatapos, pinalayas ni Hannibal si Starling. Paglabas niya sa mental hospital, hindi na niya kinaya. Nang makita ang kanyang sasakyan, naalala niya ang ama niya. Hindi siya isang manggagawa gaya ng iniisip ni Hannibal, kundi isang pulis. Pagbalik niya sa FBI, nagsimula si Starling maghanap kay Miss Murphy, si Binibini Murphy, sa maraming hindi magkakaugnay na impormasyon tungkol kay Hannibal. Sa maraming hindi magkakaugnay na impormasyon tungkol kay Hannibal. Sa maraming hindi magkakaugnay na impormasyon tungkol kay Hannibal, ay natagpuan ni matalinong Starling ang isang bakas. Nang tawagan siya ni Crawford, sinabi nitong ang lalaking nang himasok sa bahay niya kahapon, ay malamang ang salarin kahapon ng hapon. Si Hannibal na minsang bumubulong sa kanya ng mahina. Paano nangyari iyon? Ilang salita lang ang kailangan para pumatay. Nasa rurok na ng kontrol sa isip si Hannibal. May kutob si Starlin na ito ay ginawa ni Hannibal para sa kanya. Ngunit sa paningin ni Crawford, ang lalaking ito ay naglalaro lang para sa sarili. Hindi nahanap ni Starlin si Murphy, kundi sa pamamagitan ng impormasyon tungkol kay Hannibal, natuklasan niya ang isang lugar na tinatawag na ang iyong sariling imbakan. Ayon sa matandang nag-aalaga ng imbakan,
Ang imbakan na ito ay inuupahan na ng 10 taon. Pangalan ng naglagda sa kontrata ay si Hester Murphy na hinahanap ni Stalin. Dahil hindi ito binuksan sa loob ng 10 taon, ang roll-up door ay matibay na nakasara. Hindi sumuko si Stalin, ginamit niya ang hydraulic jack. Ganito, binuksan ang rolling door para makapasok, pero aksidenteng nadaganan ng silya at nasugatan ang pantalon. Panang kalat ang madilim na imbakan. Isang specimen ng uwak na nakagapos sa pader. Kakaibang mannequin ng tao. Nakita ni Stalin ang isang sasakyan sa malayo. Sa likod ay isang lalagyan na nakatago sa pulang tela. At may nakalutang na ulo ng lalaki na may makapal na makeup. At siya nga ang Murphy na hinahanap ni Hannibal para sa kanya. Dumating si Stalin sa ospital ng mga may sakit sa isip kahit umuulan. Ang tinatawag na Murphy ay isang palaisipan ni Hannibal. Kapag inayos ang mga letre ng buong pangalan ni Murphy, nabuo ang iba ko pang bahagi. Nakuha ni matalinong Stalin ang pagkilala ni Hannibal. Nagpadala siya ng isang tuwalya bilang pag-aalaga. Pinatigil mo ang pagdurugo. Bakit ka? Gusto ni Stalin malaman kung sino ang ulo na iyon. Si Hannibal ang nagbanggit tungkol kay Buffalo Bill. Sana madala niya ang file ni Bill dito. Sa pagtatanong ni Stalin, ipinaliwanag ni Hannibal ang pinagmulan ng ulo na iyon. Ang totoong pangalan ni Murphy ay Benjamin, dating pasyente ni Hannibal. Ngunit nangako siyang hindi siya ang pumatay sa kanya. Pinag-iingat lang niya ang garapon kapag natuklasan niya ito. Nagtataka si Stalin sa kakaibang hilig ni Bon Juan sa pananamit. Para kay Hannibal, ang pagkamatay ni Bon Juan ay isang baguhang mamamatay tao. Ang pagbabago at resulta ng kanyang eksperimento. Interesado si Stalin sa pagbabagong binanggit niya. Ngunit si Hannibal ay huminto sa tamang oras. Tumayo siya at inilahad ang kanyang mga hinihiling. Sa 8 taong pagkakakulong, naranasan niya ang matinding paghihirap. Nais niyang mailipat sa kwarto na may bintana, at malayo sa direktor ng ospital na nagpapahirap sa kanya, at makakita pa ng mga puno at tubig mula sa selda. Nagmamadaling gustong malaman ni Stalin ang tungkol kay Hannibal, tungkol sa pagpatay sa mamamatay taong si Benjamin. Marahil ay may kinalaman ito kay Buffalo Bill. Hindi ipinaliwanag ni Hannibal, nagbigay lamang siya ng pangako, bigyan siya ng ebidensya sa kaso ni Buffalo Bill. Magbibigay siya ng psychological analysis ng salarin. Alam mo kung sino siya, hindi ba? Sabihin mo sa akin kung sino ang pumatay sa pasyente mo sa pamamagitan ng pagputol ng ulo. Ang mga handang maghintay ay may magandang kapalaran. Matagal na akong naghihintay, pero hanggang kailan kaya makakaya ni Jack? Tiyak na hinahanap na ni Maliit na Bill ang kanyang susunod na espesyal na ginang. Tama si Hannibal. Nagsimula ng kumilos si Buffalo Bill. Naghahanda si Catherine na umuwi sa ilalim ng apartment. Nakaharap niya si Buffalo Bill na nagkukunwaring may kapansanan. Ginamit niya ang awa ni Catherine, na isang hakbang na lang ang layo mula sa bahay niya. Binilanggo niya ito at dinala. Kinabukasan, tinawag ni Crawford si Stalin. Kinabukasan, tinawag ni Crawford si Gulen. Natuklasan nila ang bangkay na nakalublob sa tubig ng 1 linggo. Karaniwang pinapayagan ni Bill ang biktima na mabuhay ng 3 araw. Walang anumang bakas ng pang-aabuso sa panahong iyon. Pagkatapos ng 3 araw, papatayin ni Bill at aalisin ang balat, at itatapon sa iba't ibang ilog. Ayon sa forensic, pinatunayan nila ang oras ng kamatayan, na ang namatay ay ang unang biktima ni Bill. Pero ang kakaiba, ang 2 bangkay ang unang natuklasan, dahil siya lang ang isinubsob sa tubig. Dumating ang grupo sa punerarya. Inutusan ng lokal na hepe ng pulis na makipagtulungan sa FBI. Habang pinag-uusapan ang mga detalye, si Crawford ay naghangad na makipag-usap ng pribado, dahil may babae sa tabi niya. Parang sinisikap niyang iwasan si Stalin, kaya naiwan siyang mag-isa sa labas. Naramdaman niyang hindi komportable ang tingin ng mga lalaking pulis sa kanya. Hindi nagtagal, ang grupo ay lumipat sa morgue. Hindi makapag-usap ng maayos si Crawford sa maingay na paligid. Nagpasalamat si Stalin sa mga pulis na naroon, at hiniling na bumalik sila sa kani-kanilang mga tungkulin. Sa ganitong paraan, ang mga hindi kasali sa autopsy ay umalis na. Sa wakas, naipasa na rin ni Crawford ang impormasyon. Pagkatapos, nagpunas sila ng pabango sa ilalim ng ilong. Sinubukang itago ang susunod na amoy, ngunit nang buksan ang body bag, isang matapang na mabahong amoy ang sumalubong. Agad nitong natakpan ng pabango sa ilong. Kinukunan ng forensics ang mga ngipin ng patay, habang si Stalin sa tabi ay may napansin. May bagay sa kanyang lalamunan. Tunay nga, nakita nila ito sa lalamunan ng patay. Natuklasan ang uod na nakalagay sa simula. Mas kakaiba pa, sa likod ng namatay, inalis ang 2 piraso ng diamond-shaped na balat, para malaman ang pinagmulan ng uod.
Humingi si Starling ng tulong sa isang eksperto sa insekto. Doon niya nalaman na ito ay ghost face moth. Sa dami ng bagong ebidensyang nakuha, si Starling muling hinarap si Hannibal. Gusto malaman ng boss kung bakit siya palaging pumupunta rito. Hindi nagbibigay ng sagot kay Starling. Nagkaroon ng masamang balak ang boss. Ngayon, may dalang kasunduan si Hannibal. Sabi niya, manganga ko ang mambabatas na kung may iligtas niya si Catherine, ililipat siya sa isang mental hospital, na may hardin at tanawin. At pwedeng magbasa, may 1 linggong bakasyon sa beach bawat taon. Siyempre, ito ay nasa ilalim ng pagmamatsyag ng espesyal na unit. Malinaw na labis na hinahangad ni Hannibal ang kasunduang ito. Ngunit hindi niya binanggit si Buffalo Bill. Sa halip, nais niyang malaman ang pinakamalalang alaala ni Starling noong bata pa siya. At gamitin ito bilang palitan ng impormasyon tungkol kay Buffalo Bill. Sige. Ano ang pinakamalalang alaala mo noong bata ka pa? Ang pagkamatay ng aking ama. Sabihin mo, huwag magsinungaling, malalaman ko. Isinalaysay ni Stalin ng tapat ang trahedyang karanasan ng kanyang ama, ang pulis, na pinatay ng mga holdapper. Hindi siya isang manero gaya ng inakala ni Hannibal. Ang karanasan ni Stalin na maging ulila noong bata pa siya, ay nagdulot ng awa sa malamig na mamamatay tao na ito. Bilang kapalit, nagsimula siyang magtanong ng seryoso. Nakuha ni Hannibal ang hula tungkol sa katawan ng namatay, at napatunayan din ni Stalin, na lahat ng biktima ay may parehong katangian. At sa loob ng garapon, sa bibig ni Bong Joon, may parehong uod na koken. Ipinapakita nito na iisa ang salarin. Ang moth ay tumutugma sa naunang hula ni Hannibal tungkol sa pagbabago. Ang tinutukoy na pagbabago ay ang pagbabago ng kasarian. Gusto ni Bill na maging babae, ngunit malinaw si Stalin na walang kaugnayan ang pagbabago ng kasarian at karahasan. Hindi na ipinaliwanag ni Hannibal, bagkus sinabi niya na kaya niyang mahuli ang salarin. Pagkatapos ay ibinalik niya ang usapan sa pagkabata ni Stalin. Pagkamatay ng ama niya, naging ulila siya. Nakatira kasama ang pinsan ng yumaong ina niya. Isang bukirin iyon. Ngunit 2 buwan lang siyang nanirahan, tumakas na siya. Nagtataka si Hannibal kung ang pagtakas niya ay may kinalaman sa pang-aabuso ng may-ari ng bukid. Itinanggi ni Starling ang sinabi ni Hannibal. Bilang kapalit, gusto niyang malaman ang karagdagang pagsusuri niya kay Bill. Hindi totoong transgender si Bill. Ngunit iniisip niya na siya, gusto niya iyon. Naniniwala akong gusto niyang gawin ang maraming bagay. Ano ang ibig mong sabihin na may kakayahan akong hulihin siya? May 3 pangunahing sentro na gumagawa ng operasyon para sa pagpapalit ng kasarian: Johns Hopkins, University of Minnesota, at Columbus Medical Center. Kung hihilingin ni Bill sa kanila ang operasyon para sa pagpapalit ng kasarian, at tatanggihan siya, hindi rin ako magtataka. Ano ang basihan nila para tanggihan siya? Subukang hanapin ang mga trauma sa pagkabata na may kaugnayan sa karahasan. Hindi ipinanganak na kriminal si Bill dahil sa pangmatagalang pang-aabuso na naranasan niya. Ayaw niya sa kanyang sarili. Akala niya iyon ang dahilan kung bakit siya naging transgender, pero mas malupit pa ang kanyang sakit. At mas nakakatakot ng libo-libo beses. Ngayon, si Buffalo Bill ay pinipilit si Catherine na maglagay ng lotion sa katawan niya. Sa harap ng pakiusap ng mabait na dalaga, nagsimulang mag-alinlangan ang kanyang puso. Ang supervisor na nakikinig sa lahat ng usapan ay ikinulong si Hannibal, at nilate siya na naloko ni Starlin. Dahil siya ay nagtanong sa mambabatas at sinabi nitong wala namang ganon. Ngunit hindi ito pinansin ni Hannibal. Ang pinansin niya ay ang ballpen na naiwan niya sa kama. Basta sabihin niya ang pangalan ng salarin, ang isang pinuno ay maaaring makagawa ng malaking ambag. Si Hannibal ay magkakaroon ng pagkakataong makaalis dito. Matapos ang masusing pag-iisip, may plano na si Hannibal sa kanyang isipan. Matapos niyang sabihin ang kalahati ng pangalan ng salarin, hiningi niya na makipagkita muna sa isang mambabatas para sa natitirang kalahati. Ipaghanda siya, maghanda na para umalis. Ganito, si Hannibal ay binigyan ng tali at ipinagtabuyan. Nakipagkita sa mambabatas. Hindi niya sinayang ang oras para kumpirmahin ang kasunduan. Sa halip, agad niyang sinabi ang tunay na pangalan ni Buffalo Bill, Louis Ferrin. Sa katotohanan, matagal na niyang alam kung sino ang salarin. Dahil si Hannibal, sa pagpapakilala ni Bong Joon, ay nakatagpo na niya minsan. At sila ay magkasintahan noon, bago pa man mangyari ang serye ng mga kidnapang at pagpatay. Si Buffalo Bill ay nakapatay na ng isang palaboy. Ginamit ang balat niya para sa ilang bagay.
Matapos sabihin ang lahat ng ito, nagsimula nang magsalita si Hannibal ng walang paggalang. Kaysa sa iba, mas nasisiyahan siya sa pagpapahirap sa isipan ng tao. Dinala ang hayop na ito pabalik sa Baltimore. 5 talampakan 9 na pulgada, matipuno, humigit kumulang 180 libra, may blondeng buhok, maputing asul na mata. Ngayon ay mga 35 na siya. Sinasabi niyang nakatira siya sa Philadelphia, baka nagsisinungaling lang. Tanda ko lang yun, ma. Kung maisip ko pa, sasabihin ko sa'yo. Malinaw na alam ni Stalin si Louis Fran, pero isa lang siyang kampa ni Hannibal. Patuloy na sinusubukan niyang i-anagram ang pangalan ni Louis Fran, para maunawaan ang lihim nito. Sa panahong ito, si Hannibal ay tahimik na nagbabasa ng libro. Hindi niya sinisi si Stalin sa panlilinlang nito. Bagkus, patuloy niya itong ginagabayan gamit ang sariling kakayahan upang hanapin ang katotohanan. Ang kapalit ay kailangang ipagpalit ni Stalin ang natitirang alaala ng kanyang pagkabata. Isang umaga, nakarinig siya ng kakaibang sigaw sa pastulan. Nang lumabas siya, natuklasan niyang ito pala ay isang grupo ng mga tupa na naghihintay na patayin. Gusto ni Stalin na palayain ang mga ito, pero nang binuksan niya ang pinto, nakita niya na ang mga tupa ay nakatayo lang doon na naguguluhan, ayaw umalis. Kaya pinili niyang akapin ang isa at tumakbo. Tumakbo nang hindi tumitingin pabalik, tumakas mula sa pastulan. Pero nakalulungkot, ang mga tupa ay mabigat. Hindi nila narating ang malayo, nahuli sila ng pulis. Mula noon, si Stalin ay dinala sa isang orphanage. Pero ang tupa na sinubukan niyang iligtas ay pinatay pa rin. Minsan ba'y ginigising ka pa rin, di ba? Gising sa dilim. Naririnig mo ba ang mga sigaw ng mga tupa? Oo. Naniniwala ka bang kung may iligtas si Catherine? Mapapahinto nila ang kanilang sigaw. Naniniwala ka bang kung buhay si Catherine? Hindi ka na madyay gising sa dilim. Muling nagising dahil sa nakakatakot na tunog ng mga tupa. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Salamat, Chris. Salamat. Sabihin mo sa akin ang pangalan niya. Gusto talaga ni Hannibal ibigay sa kanya ang pangalan ng salarin. Pero sa pagkakataong iyon, dinala ng boss ng mental hospital ang tao. Handang dalhin ang taong pumasok ng walang permiso. Ipinasa ni Hannibal ang file ni Buffalo Bill kay Starling. Nakalaya siya sa pagkakakulong at tinanggap ang file. Dahil sa paghanga o pagmamahal ni Hannibal, hinaplos niya si Starling gamit ang daliri. Ito na ang huling pamamaalam ni Hannibal sa kanya. Kinabukasan, dumating ang guard para maghatid ng pagkain. Opisyal nang nagsimula ang plano ni Hannibal na makatakas sa bilangguan. Itinago niya ang clip ng ballpen sa pagitan ng mga daliri. Pagkatapos, tulad ng dati, umupo siya sa bakal na hawla. Dumating ang gwardya at sinuksok ang mga kamay niya sa mga posas. Pagkatapos ay binuksan ang hawla at dinala ang almusal sa loob. At sa oras na iyon, nagsimula na si Hannibal sa kanyang kilos. Sinabi niya sa gwardya na huwag ilagay ang tray ng pagkain sa kanyang painting. Kaya napilitan ng gwardya na ilagay ang almusal sa sahig. Matapos alisin ang mga pintura sa mesa, lumuhad siya at naghanda kunin ang almusal. Pongpay, ingat, hinahawakan niya ako. Ganon nga, nalutas ni Hannibal ang mga gwardya na nagbabantay sa kanya, at sabay na pinanood ang paboritong piano niya. Nasa hotel lobby ang mga gwardya na nagbabantay kay Hannibal. May nakakita na ang elevator ay una munang umakyat sa ika-5 palapag. Pagkatapos ng isang putok ng baril, bumaba ito pabalik sa ika-3 palapag. Agad inutusan ng hepe ng pulis ang pagsasara ng hotel. Pagkatapos ay pinamunuan niya ang isang grupo patungo sa palapag kung saan nakakulong si Hannibal. Ang tanawin sa harap nila ay nagdulot ng takot sa lahat. Isang tao ang nakasabit sa hawla na parang isang likhang sining. Habang ang isa naman ay duguan ng mukha, nakahandusay sa lupa, halos mamatay na. Wala na si Hannibal sa lugar. Ang buong hotel ay napalibutan ng mga patong-patong na hadlang. Inakay ng hepe ng pulis ang pulis na halos mamatay para sa agarang lunas. Ngunit sa sandaling iyon, may damaloy na sariwang dugo mula sa pagitan ng elevator. Matapos ipaalam ng hepe sa radyo na ayos ang lahat, pinayagang umalis muna ang kasamahan sa stretcher. Pagkatapos ay ipinaalam niya sa mga tauhan ang tungkol kay Hannibal sa ibabaw ng elevator, na iparating ito sa kanyang mga tauhan.
Pinilit na binuksan ng pinto sa itaas ng elevator. Maingat nilang ginamit ang salamin upang siyasatin ang sitwasyon. Tunay nga na si Hannibal ay nakahiga sa dugo. Bilang pag-iingat, isang pulis ang binaril si Hannibal. Ngunit wala siyang anumang kilos. Pumasok ang mga pulis sa elevator sa ibaba at binuksan ng pinto ng kisame. Diretsyong nahulog sila. Samantala, tinanggal ng pulis sa ambulansya ang benda sa kanyang mukha. Sa katunayan, matagal nang nakatakas si Hannibal. Paano ko nanood ng pelikula? Sa huli, natuklasan ng pulis sa garahe ng paliparan na ang ambulansya at ang mga sakay nito ay pinaslang. Hindi pa rin mahanap ni Stalin ang tunay na salarin. Sinuri rin ng kasama niya ang mga tala ni Bill the Buffalo. Napansin niya na ang mga magulong marka. Maaaring hindi basta-basta ang mga lugar ng pag-iwan ng bangkay. Pero walang nakitang pattern ng computer. Naalala ng kasama sa kwarto ang unang biktima, at ang ikatlong babaeng natuklasan. Maaaring nasa kanya ang susi. Pinagsama ni Starling at Hannibal. Ang huling pahiwatig kaya siya ay naunawaan. Kilala siya ni Buffalo Bill. Para alamin ang katotohanan, pumunta siya sa bahay ng biktima. Sinubukan niyang makahanap ng bagong mga palatandaan. Sa isang aparador, sa wakas nahanap niya ang susi. Isang pinalaking damit na palda ang nagpasimple sa kanya. Ang mamamatay tao ay nag-iipon ng balat ng tao para gawing babaeng damit. Ang pagtatrabaho muli pagkatapos ng 3 araw ay para mas mapadali ang pagtanggal ng balat dahil sa pagkaluwag nito. Ngunit sinabi ni Crawford sa kanya na nahanap na nila si Buffalo Bill gamit ang mga katangian ng mamamatay tao na ibinigay ni Hannibal. Kaya nila siya nahuli. Napakatukoy nitong tao. Maraming nakalistang pangalan. Gusto ni Stalin na pumunta sa lugar, pero pinigilan siya ni Crawford. Binilinan siyang maghintay sa isang maliit na bayan malapit para maghanap ng mga posibleng ebidensya. Pagkatapos ay pilit na nagsabi, "Kung wala ka, hindi namin siya mahahanap. Tandaan nyo yan lahat. Lalo na ako." "Salamat, opisyal." Pang-aasar lang ang papuri ni Crawford. Hindi pa tapos si Stalin magpasalamat, bigla na lang siyang nagpatigil ng tawag. Samantala, si Catherine na nakakulong ay naghahanda ng pagtakas. Ginamit niya ang mga tira-tirang pagkain na ibinigay ni Bill. Gumawa siya ng bitag. Sinubukan niyang hulihin ang aso ni Bill bilang bihag. Si Bill ay lubos na nakatuon sa musika sa sandaling ito. Nilalasing ang kanyang libangan. Nakakalungkot, hindi nagtagumpay ang plano ni Catherine. Si Starling ay nagsisiyasat sa isang batika sa kalapit na bayan, mula sa isang babae. Nalaman niya ang isang lead tungkol sa isang mananahi. "Maaari mo ba akong bigyan ng kanyang address? Kailangan ko siyang kausapin." Biglang narinig ni Buffalo Bill ang iyak ng aso. Nadulas ang aso nang hindi sinasadyang nahulog. Gamit ang buhay ng aso, kinidnap ni Catherine, para mapalitan ng isang telepono. Ito ang tanging barahan niya. Naubusan na si Crawford ng oras, nakapaligid na ang mga tauhan niya sa bahay ng sospek. Nagkunwaring magpapadala ng mga kalakal, pinindot nila ang doorbell. Si Bill, na nag-aalangan kung tapusin na ba ang plano o hindi, narinig niya ang tunog ng doorbell. Matapos mag-ring ng doorbell ng 2 beses nang walang tugon, pumasok ang mga armadong puwersa sa bahay, ngunit wala sa bahay na iyon ang kanilang hinahanap. Samantala, si Bill ay nasa isa pang bahay sa bayan, at tinanggap ang bisitang si Starlin na nagsisiyasat. Pareho silang nagpapanggap na hindi alam ang nangyayari. Inakala ni Bill na napaka-perpekto ng kanyang pagtatago, at sinusubukan niyang alamin ang progreso ng kaso. May mga pagkakataon ding nag-iisip si Stalin na siya ay isang serial killer. Plastic film na ginamit sa pagbalot ng bangkay ng butterfly oil painting. Isang bangkay na nahulog sa rolling pin, may mukha ng multo na insekto. Napatunayan niya ang kanyang mga pagdududa sa kanyang puso. Awang-awa si Stalin at hinayla ang kanyang baril. Hinawakan niya ang baril at tinutok ito sa serial killer. Si Bill ay tumakbo palayo, nakataas ang mga kamay. Dahil sa kakulangan ng karanasan, hindi nagpaputok si Starlin. Dahan-dahan niya itong sinundan ng maingat. Inalis niya ang kanyang jacket at pumasok sa basement. Parang sa susunod na sandali, lalabas si Bill mula sa isang pintuan. Napaka-komplikado ng layout dito. Bawat pintuan ay isang hindi kilalang lugar para sa kanya. Nanginginig siyang binuksan ng isa't isa pang mga pintuan. Sinundan ni Starlin ang sigaw ng tulong ni Catherine, at natagpuan ang malalim na balon kung saan siya nakakulong. Ginamit niya ang pala para itulak ang pintuan. Sa kabila ng maraming pagsubok, sa wakas ay nahanap niya si Catherine. Ngunit hindi pa ito ang tamang panahon para iligtas siya. Ang dapat unahin ngayon ay ang pagharap kay Buffalo Bill. Hindi na makapaghintay si Catherine at sinimulan siyang pagsabihan ng masama. Sinabi ni Starlin sa kanya na malapit na dumating ang iba, upang maibsan ang kanyang damdamin at maging kalmado siya.
Ngunit habang patuloy siyang naghahanap kay Bill, biglang naputol ang ilaw. Puno ng benta si Bill gamit ang night vision niya, para kay Stalin. Parang isang takot na batang babae, sumusunod siya sa mga hakbang ng babae sa likod niya. Tinatamasa niya ang takot na lumalabas sa puso nito. Matapos magpakasaya, pinindot ni Bill ang pin, mas mababa, assistant mas mahigit. Dahil sa tunog na iyon, natagpuan ni Starlin ang direksyon. Nabasag ang salamin ng basement, isang sinag ng ilaw ang pumasok, agad na naalis ang dilim. Ibig sabihin nito, natapos na ang kapalaran ng serial killer na si Bill. Nagtapos na ito. Sa kanyang sariling lakas, nailigtas ni Starlin si Catherine. Malinaw ang kanyang kabayanihan. Ipinagkaloob sa kanya ng FBI ang formal na pagkakakilanlan. Nagpasalamat si Crawford sa kanya sa malayo, ngunit ang matagal ng gising na si Starlin ay ngumiti lang. Natapos na ang kanyang pagpapanggap bilang isang huwad na tao, at iniwasan siyang piniling lumakad palayo. Sa kasiyahan pagkatapos ng pagtitipon, nakatanggap si Starling ng isang tawag. Ito ay mula kay Hannibal bilang pagbati, tigilan na ba ang mga tupa sa pag-ungol? Ngunit mas mahalaga sa kanya, ibabalik ko ang lahat ng paghihirap nitong 8 taon. Colin. Dr. Lida. Dr. Lida. Masaya si Hannibal na sumusunod sa pinuno ng mental hospital. Isang palabas na para sa kanya, kaka-start pa lang. Dito nagtatapos ang buong pelikula. Ang katahimikan ng mga kordero, ang 64th Academy Awards Best Picture, Best Director, Best Actor, Best Actress, 5 parangal kabilang ang Best Adapted Screenplay, naging pangatlong pelikula sa kasaysayan ng Oscar. Mga pelikulang nakakamit ang all-inclusive. Gumagamit ang pelikula ng kakaibang psychological analysis, mahigpit na lohikal na pag-iisip, ipinapakita hindi lamang ang paglalakbay ng puso ng pangunahing tauhan, kundi higit sa lahat ang matinding salungatan sa kamalayan ng tao, isang matinding tunggalian sa isip, isang serial killer, ang nagising sa kamalayan ng trainee agent para sa sariling pagliligtas, at naglakbay sa landas ng pagpapagaling sa mga sugat ng pagkabata. Mag-isa siyang hinarap ang serial killer, tulad ng laban niya noon sa butcher noong siya ay bata pa, at si Catherine ay ang tupa na nakatakdang sakalin. Lahat ng kanyang ginawa ay upang itama ang pagsisisi sa pagliligtas sa mga tahimik na tupa noon. Si Crawford ay isang mapagkunwari at mayabang na tao, mula simula hanggang dulo, para lang sa kanyang sariling kapakinabangan. Nakipag-usap siya sa sheriff para iwasan si Starlin. Ayaw niyang malaman ni Starlin ang mas maraming detalye. Noong panahong iyon, hindi ito pinansin ni Starlin. Sa pagtubis kay Water Buffalo Bill, peke niyang pasasalamat, at ang hindi pagpapahalaga sa damdamin ni Stalin. Pinangangatwiran niya upang magising si Stalin. Ang dating iginagalang niyang nakatatandang lalaki ay lubhang naiiba sa realidad. Ang dahilan kung bakit nabigo si Crawford ay dahil ang opisyal na impormasyon ay luma na at may pagkaantala. Dito, ang larawan ay larawan pa rin ni Water Buffalo Bill noong kabataan niya, at sa pamamagitan ng mahalagang katangiang pananahi, natunto ni Staline ang serial killer na ito. Nahawakan ang kamay ni Staline ng 2 beses. Ang una ay nang mahipo ni Hannibal si Staline, bilang isang inosenteng bata, na may malasakit at pag-aaruga. Ang pangalawa ay nang subukan ni Staline ang tunay na kalikasan nito. Malinaw na sinadya ni Crawford na palakasin ang puwersa. Naramdaman ni Staline ang sakit ngunit ngumiti na lang ng mapait, ngunit ang kanyang puso ay puno ng selos at galit. Samantalang si Hannibal ay dahil sa paghanga at pag-ibig. Magkaiba ang kahulugan ng 2 beses na paghipo. Ang pagbabago at kaligtasan ay mahahalagang tema ng pelikula, mula sa masamang pagbabago ni Buffalo Bill hanggang sa positibong pagbabago ni Starling. Pareho silang naghahanap ng kaligtasan. Ngunit sa huli, si Starling lamang ang lumipad mula sa kanyang koken. Naging paraan din ito ng sariling pagliligtas ng babae. Madalas lumitaw sa pelikula ang tunggalian ng kasarian. Ang matataas na lalaki at maliit na babae na magkasalungat, pati na rin ang mga tingin ng mga lalaking pulis na mapanlait, kasama na ang pinuno ng Crawford Hospital at iba pa. Maliit nila ang babaeng may napakalakas na enerhiya. Tama at mali. Kabutihan at kasamaan. Itim at puti. Magkasabay silang umiiral. Mga matataas na opisyal ng kabutihan. Maaari ring maging mapagpanggap na mga mapagpanggap na tao. Kahit ang masasamang serial killer na kumakain ng tao ay maaaring makaramdam ng awa, ang mabuting si Catherine. Kapag ang pag-asa na maliligtas ay nagsisimulang mawala, minsan ay sumisigaw ng galit, "Huwag mo akong iwan dito, ikaw na yan, huwag kang aalis." Kung may liwanag, tiyak na may anino rin.
Walang paliwanag na makakapalit sa orihinal na pelikula. Karapat-dapat ang magandang pelikula na maranasan mo ang buong kwento. Ako si Guo. Inaasahan ko ang muli nating pagkikita.